Disclaimer, ang kwentong ito ay katang-isip lamang. Anumang pagkakatulad sa totoong buhay ay hindi sinasadya. Layunin ng video na magbigay aral at inspirasyon sa mga tagapakinig at manonood. Sa isang lungsod na puno ng ilaw at kayamanan, may isang bahay na mas malaki pa sa ospital. Doon nakatira si Romano, isang bilyonaryo na kayang bilhin ang kahit ano, maliban sa pag-asa. Sa loob ng bahay, nasa wheelchair ang kanyang anak na si Matthew. Bata pa, pero ang mga mata niya ay parang matanda na. Sanay na sa sakit, sanay na sa pagkadismaya. 100 doktor na ang dumaan sa bahay na iyon. 100 puting Amerikana, 100 pangakong susubukan namin. Lahat sila, iisang dulo. Iling lang ng ulo. Wala na po talagang magagawa. 100 na kayo. 100. At lahat kayo, pare-pareho ng sagot. Galit na sabi ni Romano. Pasensya na po, Mr. Romano. Irreversible na po ang kondisyon, sabi ng isang doktor. Tuwing umaalis ang doktor, mas lalong bumibigat ang loob ni Romano. Hindi dahil sa pera, dahil kahit kailan, hindi naging problema ang pera. Ang problema niya, paano niya sasabihin sa anak na wala ng susunod na pag-asa? Daddy, okay lang po. Hindi na po masakit. Wika ng kanyang anak na si Matthew. Pero alam ni Romano, kasinungalingan iyon. At mas masakit ang marinig ang anak mong nagsisinungaling para lang hindi ka masaktan. Lumipas sa mga linggo, tahimik ang bahay. Wala nang doktor na bumabalik. Parang sumuko na rin ang mundo. Hanggang isang araw, sa labas ng gate ng malaking bahay, may isang batang nakatayo. Payat, kayamanggi, nakatsinelas na luma. May hawak na maliit na supot, isang badyaw. Hoy, umalis ka dyan. Hindi pwedeng mamalimos dito. Wika ng security. Pero hindi umalis ang bata. Tumingin lang siya diretso sa loob ng gate. Parang may hinahanap. Parang may nararamdaman. Hindi po ako namamalimos. May sakit po yung bata sa loob. Diretsong sabi ng batang badyaw. Paano mo nalaman? Hindi sumagot ang bata. Ngumiti lang siya. Parang alam na niya ang sagot. Kahit hindi niya ipaliwanag. Sa loob ng bahay, narinig ni Romano ang kaguluhan. Sumilip siya sa bintana at nakita ang bata. Hayaan mo na. Umalis na lahat ng doktor. Ano pa bang magagawa ng isang bata? Sabi ni Romano. Pero bago pa makatalikod ang bata, nagsalita siya ulit. Malinaw, walang takot. Kaya ko po siyang pagalingin. Mas magaling po ako sa doktor. Dahil doon ay nagulat si Romano. Ano? Anong sabi mo? Bumukas ang gate. Lumapit si Romano sa bata. Hindi dahil naniniwala siya, kundi dahil wala na siyang pakialam kung masaktan pa siya. 100 doktor lang sumuko. Ano ka para magsabi ng ganyan? Hindi po sila sumuko. Hindi lang po nila nakita ang kailangan nilang makita. Napakunot ang noo ni Romano. Parang may kakaiba sa bata. Walang yabang, walang hingi. Tila ba sigurado siya sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Kung niloloko mo ako. Hindi po ako nanloloko. Hindi rin po ako mihingi ng pera. Tahimik, unang beses na may nagsalita sa bahay na iyon nang walang kapalit. Pinapasok ni Romano ang bata. Dumaan sila sa mahabang hallway. Sa bawat takbang, lalong bumibigat ang pakiramdam niya.
Takot, pag-asa, lahat nagsabay-sabay. Pagdating sa kwarto ni Matthew, huminto ang bata. Daddy, sino po siya? Isang bisita anak. Lumapit ang batang badyaw kay Matthew. Hindi niya hinawakan. Hindi niya sinuri. Tumingin lang siya. Matagal. Huwag kang matakot. Kaya pa. Pabulong ng batang badyaw. Biglang napatingin si Romano kay Jason, ang kanyang matalik na kaibigan at tagapayo. Isang lalaking kilala sa malalim magsalita. Romano, ang taong desperado. Kahit anong liwanag. Kakapitan. Sabi ni Jason. At sa sandaling iyon, hindi alam ni Romano kung kapit iyon sa pag-asa o simula ng pinakamalaking pagsubok sa buhay nila. Isang batang galing sa dagat, isang batang walang diploma, isang batang nagsabing mas magaling siya sa 100 doktor, ang susubok, pagalingin ang anak ng bilyonaryo. Hindi alam ni Romano kung tama ang desisyon niya. Pero minsan, kapag wala ka ng mapagpilian, ang pinakadelikado ay ang tanging natitirang daan. Tahimik ang buong kwarto. Nakatutok ang lahat ng mata sa batang badyaw. Wala siyang dalang gamit, walang medisina, walang makina. Tanging 2 kamay at mata na tila sanay na sa sakit ng mundo. Makinig ka bata. Isang maling galaw mo lang. Tapos ka. Babala ni Romano. Hindi po ako gagalaw ng hindi kailangan. Diretsong sagot naman ng batang badyaw. Nang unang marinig yun ni Romano, nainis siya. Sa loob-loob niya, paano ka gagaling kung hindi ka kikilos? Iyan ang tanong na tinanong ng 100 doktor. At lahat sila, bigo. Lumapit ang bata kay Matthew. Umupo siya sa maliit na silya sa tabi ng wheelchair. Hindi pa rin niya hinahawakan ng bata. Masasaktan po ba ako? Tanong ni Matthew. Hindi na. Matagal ka nang nasasaktan. Tama na yun. Parang may kung anong gumalaw sa dibdib ni Romano. Isang simpleng salita, pero tumama diretso sa puso niya. Biglang pumasok ang ilang kasambahay. May bulungan, may takot, may duda. Sir, sigurado po ba kayo dyan? Pabulong na tanong ng kasambahay. Lumabas muna kayo. Lahat. Galit na utos ni Romano. Nang maisara ang pinto, parang mundo na lang nilang 4 ang natira. Si Romano, si Matthew, si Jason at ang batang badyaw. Bata, kung may nalalaman ka, ngayon ang oras para sabihin. Ang sakit po ng anak niya, hindi po nagsimula sa katawan. Napatingin si Romano kay Jason. Noon pa man, iyan ang sinasabi ng iba. Pero walang makapagpaliwanag kung paano. Kung hindi katawan, ano? Takot po, galit, at matagal na pagod. Hindi makapaniwala si Romano. Mga salitang parang walang kinalaman sa medisina. Pero bakit? Bakit parang tama? Lumapit ang bata at ang unang beses niyang inilapat ang kamay sa binti ni Matthew. Dahan-dahan, parang nakikinig. Daddy, mainit! Anong ginagawa mo, bata? Hinahanap ko lang po kung saan siya tumigil. Maniwala. Biglang napatras si Romano. 100 doktor ang humipo sa binti ng anak niya. Pero ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong takot. Tumayo ang bata at humarap kay Romano.
Kayo po ang susi. Diretsyong sabi ng batang badyaw. Ako? Anong pinagsasabi mo? Nalilitong tanong ni Romano. Sa unang pagkakataon, itinuro ng isang tao si Romano. Hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang ama. Simula nung naaksidente siya, natakot na po kayong umasa. Nararamdaman niya yun. Hindi mo ako kilala. Pero kilala ko po ang mata ng isang amang matagal nang sumusuko. Dahil doon ay tumahimik si Romano. Parang may humampas sa dibdib niya. Hindi siya sanay na pinagsasabihan, lalo na ng isang bata. Romano, minsan, ang sugat ng anak galing sa sugat ng magulang. Singit ni Jason. Napaupo si Romano. Sa unang pagkakataon, bumagsak ang balikat ng isang bilyonaryo. Anong gusto mong mangyari? Tanong ni Romano. Kailangan po niyang marinig na hindi siya pabigat. Napaluha si Matthew. Matagal na siyang naririnig ang bulong ng mundo. Mahal ka namin, pero mahirap ka nang dalhin. Anak, patawad. Nanginginig na boses na sabi ni Romano. Daddy, akala ko po galit kayo sa akin. Sabi ni Matthew. Lumuhod si Romano sa harap ng anak. Hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang isang ama. Hindi kita pababayaan. Kahit kailan. Tahimik ang kwarto. Maging ang bata, napapikit. Makaraan ng ilang sandali, muli niyang hinawakan ng binti ni Matthew. Ngayon, pwede na. Pabulong na sabi ng batang badyaw. At sa sandaling iyon, gumalaw ang daliri ng paa ni Matthew. Nakita niyo yun? Pasigaw na sabi ni Romano. Romano, gumalaw. Hindi sigaw ng tuwa ang naramdaman ni Romano, kundi takot. Dahil kung totoo ang nakita niya, paano niya ipapaliwanag ito sa mundo? Isang galaw, isang himala, isang tanong na walang sagot. Ang isang galaw ng daliri ay parang lindol sa loob ng bahay. Maliit, tahimik, pero kayang gumiba ng paniniwala ng isang daang doktor. Nakatitig si Romano sa paa ng anak. Hindi siya umihinga ng malalim. Takot siyang kumarap. Baka kasi panaginip lang ang lahat. Ulitin mo, anak. Pakisubukan mo ulit. Daddy, natatakot po ako. Hindi sa sakit natatakot si Matthew. Natatakot siyang umasa. Dahil mas masakit ang umasa, tapos biglang mawawala. Huwag mong pilitin. Hayaan mong kusa. Muling dumampi ang kamay ng bata sa binti ni Matthew. Muli, may init. Muli, may katahimikan. Maya-maya ay biglang may kumatok sa pinto. Sunod-sunod, malakas. Sir Romano, dumating na po yung mga doktor. Pasigaw na sabi ng kasambahay. Anong mga doktor? Hindi pa man siya nakakasagot, bumukas ang pinto. Pumasok ang 5 doktor. Ang ilan doon, sila mismo ang nagsabing wala ng pag-asa. Mr. Romano, may narinig kaming balita na may ginagawa kayong eksperimento sa bata. May galit na tono na sabi ng doktor. Eksperimento? Ano ko to? Napansin agad ng mga doktor ang batang badyaw. Mula ulo hanggang paa, hinusgan siya ng tingin pa lang. Sino tong batang to? Bakit siya nandito? Tumitingin lang po. Kalmadong sagot ng batang badyaw. Napatawa ang isang doktor. Mapanlait.
100 doktor nang tumingin. Anong makikita mo na hindi namin nakita? Yung ayaw niyong tingnan. Biglang tumahimik ang kwarto. Si Jason ang unang nagsalita. Mga Ginoo, gumalaw ang paa ng bata kanina. Sabi ni Jason. Imposible. Hindi ako bulag. Kitang-kita ko yun, Dok. Lumapit ang isang doktor at sinuri si Matthew. Pinisil, tinapik, walang galang. Daddy! Natatakot na sabi ni Matthew. Huwag po kayong magmadali. Kapag minadali nyo, babalik ang takot. Matigas na sabi ng badyaw. Huminto ang doktor. Sa unang pagkakataon, may nagsalita sa kanila na parang alam ang mas tama. Mr. Romano, kung may mangyari sa anak nyo, Kalmadong sabi ng doktor pero natigilan. kung may mangyari, 1 taon na siyang hindi gumagalaw. Nasaan kayo noon? Isa-isang napatahimik ang mga doktor. Pero hindi natapos doon ang gulo. Kailangan nating itigil to. Mapapahiya tayo. Pabulong ng isang doktor sa ibang doktor. Narinig yun ng batang badyaw. Ngumiti siya. Hindi nang mayabang, kundi nang may lungkot. Hindi po ito tungkol sa inyo. Tungkol po ito sa bata. Muling inilagay ng bata ang kamay niya sa binti ni Matthew. Daddy, gumagalaw po. Anak? Unti-unti, umangat ang sakong ni Matthew. Maliit na galaw, pero sapat para matumba ang igo ng buong kwarto. Hindi. Ito. Posible. Gulat na pabulong na sabi ng isang doktor. Kapag ang agham tumigil, minsan, kailangan itong makinig. Sabi ni Jason. Biglang bumagsak ang tuhod ng batang badyaw. Nanlumo na pahawak sa ulo. Hoy, anong nangyayari sa'yo? Tanong ni Romano. Napapagod na po ako. Mahinang sabi ng batang badyaw. Doon lang napansin ni Romano, namumutla ang bata. Parang may binabayaran siyang kapalit sa bawat galaw ni Matthew. Anong kapalit nito? Sabihin mo. Hindi po libre ang paghilom. Nagkatinginan ang lahat. Ano ang ibig niyang sabihin? Hindi gumagalaw ang buong kwarto. Parang huminto ang oras. Nakatitig lahat sa batang badyaw na nakaluhod sa sahig. Hinihingal, pawis na pawis. Ang tanong ni Romano ay nakabitin sa hangin. Ano ang kapalit? Sabihin mo, anong kapalit nito? May takot sa boses ni Romano. May sakit din po ako. Mahinang sabi ng badyaw. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang lahat. Ang mga doktor napatingin sa isa't isa. Si Jason napakunot ang noo. Anong klaseng sakit? Tanong ni Jason. Pinapasa ko po yung lakas. Pero kada pasa, may nawawala sa akin. Tumayo ang isang doktor, biglang seryoso. Huwag niyong ituloy ito. Delikado yan. Bata pa yan. Sabi ng doktor. Di tulungan niyo siya. Mga doktor kayo, di ba? Sigaw ni Romano. Napatahimik ang mga doktor. Walang sumagot dahil wala silang sagot. Dahan-dahang tumayo ang batang badyaw. Nanginginig ang tuhod pero matatag ang mata. Matagal na po akong may ganito. Bata pa lang po ako. Lumapit siya kay Matthew. Ngumiti. Kuya, wag na po. Ayoko po. Sabi ni Matthew. Hindi ka po pabigat. Kaya kitang tulungan.
Parang tinamaan sa dibdib si Romano. Ang salitang matagal niyang kinatatakutan, pabigat. Ayun pala ang pinakaugat ng lahat. Hinto tayo. Sapat na to. Hindi pa po. Nasa gitna pa lang. Biglang tumutol si Jason. Romano, kung itutuloy yan, baka may mamatay. Tahimik si Romano. Nakatingin siya sa anak niya. Nakatingin siya sa batang badyaw. Dalawang bata, parehong may dinadala. Bata, bakit mo to ginagawa? Hindi mo kami kilala. May tumulong din po sa akin noon, pero wala na siya. Parang may bumuka sa sugat sa dibdib ng bata. Sabi niya, ipagpatuloy ko raw po ang ginagawa ko. Muling humawak ang bata sa dalawang binti ni Matthew. Mas matagal, mas mabigat. Daddy! Sigaw ni Matthew. Tigil! Tigil na! Hindi po pwede. Kung titigil ako ngayon, babalik lahat. Sigaw ng badyaw. Biglang bumagsak ang ilaw. Sandaling dilim. Sigawan. Dalhin niyo na sa ospital yung bata! Sigaw ng doktor. Sa gitna ng gulo, biglang tumayo si Matthew. Anak! Tanong ni Romano. Hindi perpekto, nanginginig. Pero nakatayo. Daddy! Nakatayo po ako! Lahat napaatras. Ang mga doktor, napamura. Si Jason, napaupo. Ngunit maya-maya, napansin nila ang batang badyaw na biglang bumagsak. Hoy! Bata! Mabilis na lumapit si Romano. Nawala sa ulirat ang batang badyaw. Hindi gumagalaw. Hindi nagsasalita. Wala siyang pulso. Mahina! Sabi ng doktor. Iligtas niyo siya! Ako ang bahala sa lahat! Pasigaw na sabi ni Romano. Unang beses iyon na may batang inuna si Romano na hindi sarili niyang anak. Habang dinadala ang batang badyaw palabas, sinubukang lumakad ni Matthew. Isang akbang, dalawa. Daddy, buhay ba siya? Umiiyak na tanong ni Matthew. Hindi makasagot si Romano. Sa unang pagkakataon, gumaling ang anak niya. Pero parang may nawala sa kanya. Isang bata ang tumayo. Isang bata ang bumagsak. At sa susunod na kabanata, malalaman kung sino ang magsusurvive at ang desisyong babago sa buhay nilang lahat. Dalawang ambulansya ang umalis sa mansyon ng gabing iyon. Isa para sa batang muling natutong tumayo. Isa para sa batang matagal nang nagbibigay ng lakas. Tahimik si Romano sa loob ng sasakyan. Hawak niya ang kamay ni Matthew. Mainit, nanginginig, pero buhay na buhay. Daddy, hindi po ba siya iniwan? Hindi anak. Hindi siya iiwan. Pagdating sa ospital, sinalubong sila ng mga doktor. Hindi na ang mga mapagmataas na anyo ang dala nila, kundi takot, pagkalito, paggalang. Mr. Romano, critical po ang bata. Hindi namin alam kung paano ipapaliwanag ang nangyari. Pero gagawin namin ang lahat. Sabi ng doktor. Ngumiti si Romano. Hindi dahil kampante siya. Kundi dahil sa wakas, narinig niya ang salitang gagawin namin ang lahat na may totoo ng ibig sabihin. Samantala sa labas ng operating room, naglalakad si Matthew. Mabagal, may alalay, bawat takbang ay parang panata. Romano, ang himala, minsan, may kapalit na pananagutan. Sabi ni Jason. Alam ko, Jason. Lumipas sa mga oras, walang balita.
ang mundo ni Romano na dati umiikot sa numero. Ngayon ay nakasalalay sa tibok ng puso ng isang batang hindi niya kadugo. Maya-maya, biglang bumukas ang pinto ng operating room. Mr. Romano, hinihingal na sabi ng doktor. Tumayo si Romano, parang bata ring humihintay ng sagot. Buhay po siya. Mahina, pero matatag. Napaupo si Romano. Napaluha, tahimik. Walang sigaw, walang kamera. Daddy, buhay po siya! Masayang sabi ni Matthew. Salamat, anak. Sabi ni Romano. Ilang araw ang lumipas, natuto si Matthew na maglakad ng tuloy-tuloy. May saklay, may pasa, pero may ngiti. Samantala, ang batang badyaw, tahimik na nagpapagaling. Walang bisita, walang balita. Hanggang isang umaga, pumasok si Romano sa kwarto ng bata. May dala siyang supot, hindi pera, kundi mga tsinelas, damit at isang maliit na kwaderno. May pangalan ka ba? Tanong ni Romano. Mayroon po, pero hindi ko na po masyadong ginagamit. Simula ngayon, gagamitin natin. Tinawag ng doktor ang bata sa pangalang isinulat sa wristband. Ngumiti si Romano. Parang may nabuo. Uuwi ka sa amin. Hindi bilang pasyente, kundi bilang pamilya. Ayoko pong maging pabigat. Wala nang ganyang salita sa bahay ko. Nagtagpo ang mga mata ni Matthew at ng bata. Tumango si Matthew. Isang tahimik na kasunduan. Samantala, lumipas ang mga buwan. Ipinatayo ni Romano ang isang sentro. Hindi pangalang Romano, hindi rin Malangya. Isang lugar para sa mga batang walang tinig. Hindi doktor ang bida roon, hindi rin milagro, kundi malasakit. Hindi mo binili ang himala, Romano. Tinupad mo. Proud na sabi ni Jason. Isang hapon, naglalakad si Matthew. Wala nang saklay, tumatakbo, natatawa. Sa gilid, nakaupo ang batang badyaw. Mas malakas na, mas payapa. Kuya, tingnan mo! Masiglang sabi ni Matthew. Wow, kaya mo na, sabi ng batang badyaw. Lumapit si Romano. Umupo sa tabi nila. Walang guard, walang yaman sa eksena. 3 taong maghilom sa isa't isa. Akala ko, pero ang sagot sa lahat. Minsan po, sapat na ang hindi pagsuko. Nakangating sabi ng badyaw. 100 doktor ang sumuko. 1 bata ang hindi. At doon, natutunan ng 1 bilyonaryo ang pinakamahalagang aral. Hindi lahat ng pilay ay nasa paa. Minsan, nasa puso. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa himala ng paglakad ng isang batang dating pilay. Ito ay kwento ng pananampalataya, malasakit at tunay na kahulugan ng paggaling. Una, ipinakita ng kwento na hindi lahat ng problema kayang solusyonan ng pera, titulo o katalinuhan. 100 doktor ang sumuko hindi dahil kulang sila sa kaalaman, kundi dahil hanggang doon lang ang kaya ng agam. Minsan, kahit gaano ka katalino o kayaman, may mga bagay na kailangan ng puso at hindi lang isip. Si Romano, bilang bilyonaryo, ay sanay na binibilang solusyon. Ngunit natutunan niya na may mga sugat na hindi ginagamot ng pera, kundi ng pag-unawa at pagmamahal. Ikalawa, itinuro ng kwento na ang pinakamasakit na sugat ay hindi laging nakikita. Ang pilay ni Matthew ay hindi lang nasa paa. Nasa takot, lungkot,
at pakiramdam na siya ay pabigat. Maraming tao ang parang si Matthew. Mukhang buo sa labas, pero pilay sa loob. Minsan, ang kailangan lang ng tao ay marinig na mahalaga siya at hindi siya pasanin. Ikatlo, ipinakita ng batang badyaw na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa estado ng buhay o pinag-aralan. Wala siyang diploma, wala siyang pera, at wala siyang kapangyarihan. Pero mayroon siyang malasakit at tapang na hindi sumuko kahit siya mismo ay may dinadalang sakit. Sa mundong mapangusga, siyang paalala na huwag maliitin ng kahit sino. Dahil ang sagot na hinahanap mo ay maaaring manggaling sa tanong na hindi mo inaasahan. Ikaapat, malinaw sa kwento na ang pagtulong ay may kaakibat na pananagutan. Hindi libre ang pag-ilom. May kapalit itong sakripisyo. Ngunit hindi ibig sabihin na iwasan ang pagtulong. Sa halip, ipinapaalala nito na kapag tumulong ka, gawin mo ng buo at may malasakit. Hindi para sa papuri, kundi dahil tama ito. Ikalima, natutunan ni Romano na ang isang ama ay hindi lang nagbibigay, kundi marunong ding umamin ng pagkukulang. Nang humingi siya ng tawad sa anak, doon nagsimulang gumaling si Matthew. Ipinakita nito na minsan, ang simpleng patawad at hindi kita pababayaan ay mas makapangyarihan pa kaysa kahit anong gamot. Sa uli, ang pinakamahalagang aral ng kwento ay ito. Huwag sumuko sa tao. Huwag sumuko sa pag-asa. At higit sa lahat, huwag sumuko sa kabutihan. Dahil minsan, isang batang ayaw sumuko ang kailangan para gumaling ang maraming pusong matagal nang pilay. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayon? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxky TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.